It's a beautiful life. It's about your health, your charity, your wellness. It's a beautiful life. It's a beautiful life. It's about your business, your journey, your beauty, your body. It's a beautiful life. It's a beautiful life. In the hustle and bustle of digital age, let's set back and talk about our beautiful life, our journeys, our challenges, and above all, our health and beauty. It's a beautiful life. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Every Saturday, 2 p.m. to 3:30 p.m. Sa programang ito, life is always beautiful. Usapang Tagumpay. My story is inspiring. With outstanding men and women awardee and the best radio show host, Melanie Zambrano. Kasama ang celebrity doctor to the stars, Doc Nina Rodillo. Programang nakaka-inspire. Feel good ang kwentuhan. Real life stories na nakaka-happy. I-push mo ang pangarap sa Usapang Tagumpay. Your weekly dose of inspiration. Tuwing Sabado, alas 11 ng alas 12 ng tanghali, dito lamang sa DZME Radio TV. Kwentuhang makabuluhan, ito ang Usapang Tagumpay. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. The radio time is now 7:39. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Hi, ako po si Daz Milata, isang licensed customs broker. Malaking tulong sa akin ang aking misis sa pagtagoy ng aming pamilya. Bilang isang trader, dumarating ang mga hamon, ngunit bilang isang Kristiyano at alagad ng Diyos, hindi ako nagpapadala sa takot at tukso. Nanalangin ako at nakipagtagpo sa mga kapatid ko na ang tawag namin ay D-Group upang lumago at ipakita ang integridad na ipinakita ni Jesus. Gusto ko maging malapit kay Jesus para lubos niyang bantayan ako. Ayon sa Proverbs 10:9 na babasahin ng aking puting may bahay na si Lisa. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid.
ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Hindi po ako perpekto, ngunit sapat na mananatil ako sa Kanya. Sabi niya, abide in me and I in you. I encourage you na manatili sa Panginoon. Maliligtas po tayo. Merong walang hanggang buhay na naghihintay para sa atin. Kailangan lang natin tanggapin si Jesus na buong puso at isuko ang ating sarili. Receive Jesus now. Opo, si Jesus lang ang pag-asa at siya'y nagbibigay ng lakas sa mga pusong naghihirap. Tumugon po tayo sa kanyang paanyaya and let us follow Jesus. Not the worldly pleasures, walang katulad pag si Jesus ang kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ako si Dads Mulata. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Rapido! Hitulfo! Mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido! Hitulfo! Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod. Totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido! Hitulfo! Problema sa makukulit na kapitbahay, sa barangay, sa pulis, o problema sa pag-abroad o sa abroad bilang OFW. Anumang sakit ng ulo yan, ilapit kay Ka-Rex. Siya na ang hahanap ng paraan para kayo ay matulungan at masolve ang inyong problema. Ilapit kay Ka-Rex dito sa Target On Air. Balitang Good Vibes. Gusto mo bang gumaan ang loob mo habang nakikinig ng mga balita? Balitang Good Vibes. Makinig at maki-good vibes kina Counselor Arnold Divina at Miss Aida Gonzalez sa mga Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Siguradong naiiba at super light ang weekend mo sa pagtutok dito. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo 1. Balitang Good Vibes.
Mga nagbabagang usapin ating linawin kay Congressman sa Kongreso Ngayon. Araw ng Huwebes, March 26, 2026. Muli magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, and of course the Global Pinoy. Welcome once again sa inyong program. Ito po ang Kongreso Ngayon at your service. Once again, Ed Sarto reporting for duty. Kamusta po kayo? Parang matamlay ang umaga ko ngayon. Ramdam ko. Sama-sama po tayong muli hanggang alas 9 po ng umaga. Ito po ang Kongreso Ngayon at your service. At syempre katuwang po natin ang ating mga masisipag na kasama. Sa production department, ang ating production manager, Miss Jo, the Kalusugan Girl Mariano. Babalik na po si Engineer Joey Nunag matapos ang one-day rest dahil nilagnat din pala. At si Engineer Willie Katibo naman na kahapon ay medyo mahaba ang duty, ano? At si Jerome, ang ating streaming master. Pero mawalang galang na po yung mga ang ginagamit po sa panonood sa atin ay YouTube. Wala tayo sa YouTube ngayon, ano? Kami daw po ay may violation daw na nagawa. Kaya kami technical foul. Itong YouTube na to. Kaya sa Facebook lamang po kami pansamantala ngayon sa aming digital channel. Mga kaibigan, pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para po bawasan o kaya tanggalin pansamantala ang excise tax sa produktong petrolyo. Kahapon po ay pinirmahan niya na ang Republic Act 12316. Parang di maganda yung bilang, 123. Parang 11han na. Huwag naman sana. Kasi di ba sa atin pagka sinabi, pare, 1, 2, 3 ako. Ibig sabihin, niloko. Niloko siya. Pero ito naman po ay may dagdag. 12316. Yan po yung numero ng Republic Act. Ano bang naging title nito? Ang tanong, kailan po isususpinde? Or babawasan ang excise tax? Bawasan, wag nyo lang bawasan, isuspindi nyo muna ng buo para ho may impact. Ay kagabi kahapon hanggang kagabi habang kami bumabiyahe mula po pumunta kami ng Pandibulacan habang pabalik kami 6 kami sa sasakyan. Every time na may madadaanan kaming gas station, lahat kami tumitingin kung magkano ang presyo. Dito naman ho sa Bulacan, ewan ko ba kung bakit yung mga gas station doon, yung mga presyo po nila ay wala yung mga point. Let's say 110 and 30 centavos. Di ba may ano yun? 110.30. Wala ho yung point.
Kaya may mga nadadaanan kami. 1, 1, 2, 3. Tapos wala yung 0. Nagtataka. Magkano yan? 11.23 lang? Sabi naman ng isa, hindi. 1,123. Kaya kami yung nagkakatawanan na lang eh. Pero gano'n na ho talaga kamahal. Ang diesel po ay may git 100 na rin. Pero ngayong araw na ito yung tigil prasada, di ba? Ngayon at bukas. Sa Pasig po mga kaibigan, bawas na naman kanina. Mararamdaman mo kasi dahil pagka ho yung mahaba yung pila, maraming nag-aabang. Kaya yung mga papasok po, kagayong anak ko, Maika, may transport strike today, ha? Alam kong di ka nag-jeep. Ayaw na ayaw mag-jeep ng anak kong yun. Ay maghiramdam ka, ha? At mag-ingat lagi. Ganon din sa mga kababayan natin. Kung kayo po'y pwedeng mag-MRT, LRT, yan, mag-avail po kayo dyan. LRT Line 2, MRT Line 3. May 50% discount po sa pamasahe dyan. Hindi ko alam kung tutuloy pa rin yung mga super dahil kahapon konti rin ang bumiyahe dahil nakapila sila doon sa ayuda ng DSWD AX. Ako, marami akong nasasagap sa DSWD. Mga kaibigan natin diyan eh. Ako, labis ako nagpapasalamat diyan kay especially kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Very accommodating po sa mga tawag natin Kahit na si Secretary Rex Gatchalian, kilala ko ho yan eh. Personal kong kilala yan eh. Pero kahapon mga kaibigan, ito i-share ko lamang po sa inyo I-share ko lamang po sa inyo. Kahapon po habang nasa burol ako ng isang tatay ng isang malapit na kaibigan na kasama rin po sa industriya ng pamahayagan. Nagkakakwentuhan po kami ng mga paglapit sa DSWD dahil sa panahon ho talaga ngayon, kahit na ho tayo may trabaho, pagka nagkaroon ng may sakit sa kapamilya natin at mga ilangan po talaga ng kailangan i-hospitalize, napakalaki ho ng gastos. Napakalaki ng gastos. At talagang mapipilitan kang lumapit po sa mga tanggapan po ng ating pamahalaan. Ay wala na hong GL ngayon, yung guarantee letter mula ho sa mga sa mga senador, mga kongresista. Pasensya na ho, yung mga lumalapit sa akin, ako'y humihingi ho talaga ng paumanhin sa inyo. Wala na hong GL ngayon mula ho sa mga politiko. Nasa DSWD na po, mga kaibigan. At sa DOH naman, syempre, yung zero billing. Pero yun po ay exclusive lamang sa mga DOH-run hospital. Balikan ko lamang po yung DSWD. Katulad yung sinasabi ko na namatay ang kanyang daddy. At sa loob lamang po mga kaibigan ng 14 days na hospitalization, mahigit kalahating milyon po yung ginastos. Close to 700,000. Saan mo nga naman pupulutin yan ng ganun-ganun lang kabilis? Diba? Kahit pa ho tayo may trabaho, aminin natin ang katotohanan. Lumapit po, mga kaibigan, sa DSWD. Lumapit. Binigyan man siya ng direksyon. Ito, puntahan mo ito. Ito, mag-a-assist sa inyo dyan. Especially pagka sa mga kagawad ng media, yan ang nag-a-assist.
Pero wala akong nangyari. Hanggang namatay, after 14 days, namatay ang kanyang daddy. Ay, no. Nung dakong huli daw, dahil hindi niya na pinalo up wala na tumawag naman daw, nag-message. Hindi niya na sinasagot yung tawag, so nag-message na lang, ma'am, hindi ho ba kayo mag-a-avail ng burial assistance? From hospitalization to burial assistance. Ay, nako. Anyway, mga kaibigan, mamaya babalikan ko yan. Kasi kailangan i-share natin yan at dapat makarating sa DSWD. Dahil alam kong ang DSWD po ay umaaksyon. Puntahan muna natin, mga kaibigan, ang tagapagsalita ng Philippine National Police, ang Chief ng Public Information Office ng Pambansang Pulisya, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General Tuanyo, sir, good morning. Hello, sir. General Tuanyo, good morning po. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good morning. This is Ed Sarto. Live na po tayo sa DZME Radio TV. Kumusta po kayo? Good morning. Yes, sir. Good morning po. At salat po rin yung sa baybay. Well, tinitingnan ko ho rito, 145 gas stations ang naipasara daw po ng PNP. Lahat ho ba ito, yung mga in-order ang isara ay may paglabag or anong violations po nila? Hindi, sir. Lilinawin po natin, Sir Ed. Na Sige po. yung pong 415 na mga retailers at gas stations, sila po ay nagsara at ni-report ng Philippine National Police sa Department of Energy, Sir Ed. Okay. Opo, yun po. Hindi natin po sila sinara sapagkat wala naman pong power ang Philippine National Police para magpasara ng mga gas stations. Ang nangyayari po, tinaplan po tayo ng DOE para po sa pagmomonitor ng possible profiteering at hoarding. And then, Sir Ed, yung 450 na nabanggit po nyo, ito po yung na-monitor nationwide ng ating pong police regional offices na nagsarado na 415. At ito po ay na-report na po natin sa Department of Energy for their appropriate actions para po sa kanilang investigation at kung dapat sampahan ng kaso sapagkat kung hindi naman sila dapat magsara. Kasi ang pinagbasihan ko lamang po rito ng tanong ko po sa inyo ito, no? PNP. 415 gas stations shot for hoarding, overpricing. Yun na. Yes, sir. Linawin natin ulit, sir. Yes, yung nationwide kasi, sir, and meron tayong 14,269 na gas stations nationwide. And then out of the 14,000 plus, ang na-monitor po ng PNP is 415 po yung nagsara as of yesterday po. I see. Pero hindi ho ibig sabihin na nagsara ito dahil may mga paglabag. Yung iba talaga nagsara dahil maybe wala nang supply or masyadong mahal talaga. Wala silang lahat ng factor. Yes, sir. Yes, sir. Lahat po yan is all possible sapagkat lumalabas na noong the day after yesterday, meron 438, meaning meron pong 28 na nagbukas naman. Kaya po malalaman natin sa DOE kung ano yung mga kadahilanan, bakit po sila nagsasara o hindi. So DOE po ang magkakandak ng investigation kung ano ba talaga ang rason ng pagsasara nila. So ang sa inyo po ay once na may nag-report lang, so tinatap po ang PNP as kayo yung siyempre yung pinupuntahan po ninyo yung mga gas station. Ganun ho ba ginagawa natin, sir? Since day one, Sir Ed, nung crisis sa Middle East, sa utos po ni PNP na General Natates, sinama na doon sa patrol duty, yung mga patrol duties natin sa mga local police stations, yung pagpunta po sa mismong gasoline stations. Dalawa po specifically, yung trabaho ng mga patrol doon, one, tikin nila yung mga ayaw magbenta, at yung nakikita nila General na monitor nila na tumataas naman yung presyo nang hindi naman dapat. Sir, sa deklarasyon po ni sir, under ngayon, 'di ba? Ideklara ni Pangulong Mihina Jo. Wala yung signal. Balikan ho natin si General Randolph Tuanyo ng Philippine National Police.
Mabuti naman ho at mabilis pong kumikilos ang pambansang pulisya natin, ano? Ano man yung dahilan ng mga, wag naman sanang profiteering or hoarding, overpricing, yung ginagawa po ng ilang mga gas stations na ito. Kasi hindi ho talaga makakatulong yan sa ganitong panahon. Ang sabi nga ng Pangulo natin, sa panahon ngayon, dapat magtulungan tayo. Magtulungan. Kaya maganda ho na may koordinasyon ang bawat tanggapan ng ating pamahalaan. Ganon din ang mga mamamayan natin. Pagtiwalaan din natin ang ating mga ahensya ng pamahalaan para ho sama-sama nating harapin ang problema ito. Balikan natin si General Tuanyo. Sir, pasensya na po. Humina lang yung signal natin kanina. Good morning again. Yes, sir. Sir Ed, good morning po ulit. Apo. Sir, dineklara ng Pangulo ang National Energy Emergency. Ano ho may direktiba ho ba ang pambansang pulisya sa inyong mga tauhan sa pagdedeklara po ng National Energy Emergency? Yes, sir. Binigyan po ng kagad ng direktiba ni GPNP na General Tates yung ating mga regional director na iakyat, sir, o i-elevate na yung monitoring ng ng mga basic commodity prices at yung possible na hoarding at profiteering. Kasi, sir, mapapansin po ninyo, yung kauna-unahang kaso natin na sinampahan na retail station na nagtaas ng presyo, nanggaling po yan, report na yan, sa isang tawag ng ating citizens sa True Unified 911. So pagdating po ganun, sir, instead na iakyat pa natin sa national na DOE, meron tayong tinatawag na mga Municipal Price Coordinating Council na kung saan, Sir Ed, na member ng PNP, merong local DOE, DTI, Agriculture, doon na lang pinapailan ng kaso. Then, Sir Ed, kaugnay naman itong National Oil Crisis Emergency. Yung mga regional director naman, nag-create na sila sa regional level para po top level na yung reporting natin. Mas mabilis po yung coordination at pagpapailang kaso kung sakasakali. Well, mabutit kumikilos na yung ating pambansang pulisya para dito sa mga posibleng hoarding, profiteering. Malapit na rin po ang Semana Santa, sir. Ano ba yung mga direktiba naman sa ninyo sa ating mga pulis? Kakaugnay naman po ng summer vacation ng 2026, Sir Ed. Ang gagawin po ng Philippine National Police nationwide, ang deployment po natin dyan, 59,000 plus. Kasama na dyan, Sir Ed, yung mga usual natin na binabantayan, yung mga halimbawa, yung mga places of worship, major thoroughfares para po sa highway patrol naman natin, transportation hubs, mga commercial areas. At maganda naman dyan, Sir Ed, kaugnay nito, ang total deployment talaga ng PNP na gagamitin natin dyan para sa summer vacation 2026 ay 39,000 plus. At tutulungan naman tayo ng mga advocacy groups o yung mga augmentation units, yung mga auxiliary, na aabot po sila ng 20,000. So sa kabuuan, 59,000 po yung magbabantay sa ating mga kababayan para sa summer vacation 2026. Very good. Ngayon pong araw na ito, may deklarasyong tigil pasada hanggang bukas. May augmentation po ba kayo? May mga inilabas po ba kayong mga, kung sakali na magkaroon po talaga ng mga stranded passengers, tutulong po ba ang PNP, pambansang pulisya, sa paghakot ng mga stranded passengers? Yes, Sir Ed. The same template ang gagamitin natin sa mga darating na mga transport strikes. Nagkaroon tayo, Sir Ed, di ba, last week. Apo. So ang ginawa po natin, nag-deploy po tayo ng 50,000 plus na mga PNP personnel nationwide. At sinasabi ko nga, Sir Ed, na yung deployment natin is on the side o secondary na lang sapagkat para naman ito sa peace and order or public safety, para doon sa mga kababayan naman natin na ayaw naman makijoin sa transport strike para wala namang pilitan para doon sa mga grupo na magsasagawa. Ang pinaka-main talaga na role ng PNP rito, bukod sa sinabi ko nga sa deployment, nagpalabas si GPNP ng 1,285 kasama na yung mga patrols natin dyan as part ng PNP libreng sakay para doon sa mga kababayan natin na manggagaling sa kanilang mga tahanan at may hatid sa kanilang mga places of work naman. I see. Very good. Isa pag mga payout center, sir, I understand, binantayan nyo rin yan dahil syempre may pera doon, baka may posibleng gumawa ng kalokohan or syempre para ma-maintain yung order
sa payouts sa ating mga transport sa sectors. Kumusta naman sir ang monitoring? May mga na-monitor ho bang mga hindi kaaya-ayang pangyayari? So far, Sir Ed, wala naman tayo na monitor ng mga possible na mga guluhan sa mga payout centers. Nandun tayo para bantayan natin, magkaroon tayo ng mas organized at nandun yung visibility ng mga pulis natin. Kasama din dyan, Sir Ed, kasi minomonitor doon ng ating ACG yung mga possible na mga nang-i-scam sa ating mga kababayan, magpapalabas na kung ano mga anunsyo na sasabihin may payout dito at possible na ma-scam yung mga kababayan natin. So kasama din dyan, so yung physical na monitoring sa mga payout at yung mga sa mga online na mga scam naman na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin na sasabihin, dito may payout tayo, need yun na magbigay na halimbawa ng 100 piso para ma-prioritize kayo, etc. Kasama na rin po yan sa minomonitor po natin. So far naman, Sir Ed, magandang balita, wala tayo na monitor kaugnay ng mga bagay na yan. Very good, very good. Sir, yung huling tanong ko ay tungkol dito sa kung pwede nyo sagutin lamang. May reklamo daw dito kay Police Brigadier General Jesse Tamayaw, ang bagong director daw po or acting director ng Highway Patrol Group. May update po ba tayo dyan? Yes, Sir Ed, kahapon po pinatawag na po ni Chief PNP yung pong nasabing opisyal at sila po ay nag-usap na. At kaugnay po niyan, kahapon nagpalabas na rin po ng courtesy resignation yung nasabing involved na opisyal. Sinasabi po ng ating Chief PNP na kinakailangan panagutin ang mga miyembro ng Philippine National Police kung dapat silang panagutin kung sila may kakasala at harapin nila at humarap sa tamang proseso. Halimbawa, yung kanyang administrative case ay na-file na sa National Police Commission. Sagutin niya yung mga dapat sagutin niya at yung mga criminal cases naman ay dapat sagutin. Ang sinasabi lang po, Sir Ed, ng Philippine National Police, sa kabila ng mga pangyayaring ito, handang-handa ang PNP, lalo na po ang Highway Patrol, na patuloy pong gampanan ng kanilang trabaho o share naman po sa peace and order, kaugnay ng summer vacation. Meaning, in place na po lahat na dapat gawin ng Highway Patrol Group. Mapalitan naman ang director nila. Hindi. Kaugnay nito, Sir Ed, parang ngayon po yata araw na ito, may schedule pangungunahan ng ating Deputy Chief for Administration, si General Bana. Yung turnover, pero wala pa pong official na napipili. So meaning, more likely, traditionally, Sir Ed, na yung deputy muna ang mag-OIC habang hindi pa official na naiuupo o nailuluklok yung papalit po sa kanya. I see. Mabuti naman. Ay, kumusta naman po yung nagko-complain na kabaro? At sinasabi niya po, hindi naman po ito dahil sa Women's Month, sinasabi niya po na ipaglalaban niya yung karapatan ng mga kababaihan kung sila ay naabuso. Sinasabi naman po, dapat po pakinggan yung both sides. At may nag-file sa NAPOLCOM ng kanyang complaint at dapat na pong harapin nung sinasabi po natin na outgoing na director ng HPG, yung complaint sa kanya para po mabigyan ng ultimately ng resolution kung ano po ba ang tunay na nangyari. I see. With that, sir, maraming salamat po sa pagsagot sa ating mga katanungan, sa aming mga katanungan dito. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang PNP, sir. Maraming salamat, Sir Ed. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Chief po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Alas 8:10 na po ng umaga. Maraming hindi pa masyadong batid yung pangyayari dyan sa HPG, Highway Patrol Group. Yung bagong tinalaga po dyan na pinuno dyan ay nareklamo. Nareklamo po ng kanyang kabaro na babae. At yun, nagbitiw na rin daw at mamaya ay pangungunahan ni General Banak ang turnover. Pero kung sino ang papalit sa bagong mamumuno ng HPG, wala pa hong pangalan. Pero most likely ay yung number 2 in command, sigurado yan. Hayaan natin na gumulong po ang investigasyon. Kung may pagkakasala talaga, so be it. Kung wala naman, ay malinis din naman ang kanyang pangalan. So ganyan ho tayo, ano? Pero nagreklamo kasi police woman. Ang complainant po is police woman. Hindi na natin i-elaborate kung ano yung kaso niya. Alam nyo na yun. Gets nyo na yun. Babaeng police in reklamo, ang
kanyang superior. Sige po, alas 8:12 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtatanghal. Kahapon po, as we all know, nagsimula na po ang House Committee on Justice sa kanilang impeachment proceedings. Ang daming mga debate, hindi oh. Pero maganda naman ho yun. Nai-enlighten tayo, especially yung mga pinupunto po ni Congressman Rufus Rodriguez. Ang gusto po kay Congressman Rufus Rodriguez, kasi yun sa kanya ay purely legal. Wala yung mga perso-personal. Yun nga lamang, yung isang bahagi ng kanyang pahayag doon na pina-strike down sa official record po ng proceedings kahapon. Yung pagtag niya kay Ramil Madriaga as polluted source. Tama naman si Congresswoman Laila De Lima na hindi pa natin naririnig si Madriaga. It's unfair to him na tawagin siyang polluted source. At sa next hearing po, mga kaibigan, February 14, April 14, after Holy Week na po ito, ha? Inaasahan po na padadaluhin dyan itong si Ramil Madriaga dahil siya po ay pinasubpina na. Pinasubpina na. At the same time, yung motion para sa kanyang seguridad, dagdagan ng seguridad, tiyakin na madaragdagan ang kanyang seguridad habang siya ay nasa detention facility. Yung pagbiyahe niya mula sa kanyang detention facility patungo sa Kamara de Representantes, kasi may mapanganib po yan, yung mga ganyan, while in transit. At while inside the Batansan Complex, ganun din po. Yun nga lamang, talagang tunay na hangad po natin ay isa sa buhay talaga natin, yung ibig sabihin po ng protective custody ay mas mainam na kunin ng House Committee on Justice ang jurisdiction at sila ang mga laga. Ipaalam nila doon sa korte kung saan po may kaso si Mr. Madriaga at syempre sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, kung saan po siya ay nakakulong under BJMP. Marami na tayo, at least 6 yung mga pinapasubpi na po kahapon. Yung mga dokumento, reports ng NBI, sinagawa po nilang investigasyon kaugnay po doon sa pagbabanta nga, di ba, ni Vice President Sara Duterte na sa kanya mismong bibigaling na siya ay kumausap na ng assassin na pagka may nangyari sa kanya ay patayin din si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at yung dating House Speaker. Then, Speaker of the House, Martin Romualdez. Ayun, sinubpina na po yung mga resulta ng investigasyon na yan ng NBI. Ganon din po yung mga records sa Securities and Exchange Commission ng lahat po ng mga negosyong konektado kay sa Vice President at sa kanyang husband na si Attorney Manasseh Carpio. Nasusubpi na rin po yun. Ganon din po yung mga records ng kanyang SALN. From the time na siya mayor hanggang Vice President. Kasi doon makikita daw, di umano, doon makikita kung ma-justify yung kanyang idineklarang SALN
ngayong 2026. So lahat po yan, mga kaibigan, ay sa mga darating na pagdinig ng House Committee on Justice sa kanilang impeachment proceedings. Hindi daw trial, ay maling tawagin daw na trial yan. Kasi hindi ho sila ang dapat nag-try, kundi ang impeachment court. Senado ho. Alas 8:17 ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagtatanghal. Ano na ba ang update? Yan po sa gitnang silangan. Sabi ho ni Donald Trump, mukhang malapit-lapit ng matapos, mabigyan ng resolusyon itong kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Ay sana nga ho. Yan ang daladalangin natin dahil bumalik na naman po. Sa 60 pesos and 10 centavos ang halaga pang piso kontra dolyar. Bumalik po sa 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar sa pagsasalaga ng dealing system po kahapon. At kaninang alas 8 ng umaga ay sa halagang pong yan 60 pesos and 10 centavos nagbukas ang palitan ng piso kontra dolyar. At ito daw po mga manufacturers ay nagkakalabo-labo na para po higpitan yung kanilang operasyon dahil sobrang mahal na daw po ang gastusin sa enerhiya. From adjusting production cycle to adapting flexible work schedules, business strive to keep factories running. Yan ho yung mga pinangangambahan especially kung narinig po natin yung pag-hearing po ng Senado. Ito, yung mga ganitong scenario po ang kanilang talagang pinag-usapan. Kaya ang sinasabi, ito daw Philippine manufacturers ay nire-recalibrate na ang kanilang operasyon para ma-absorb ang tumataas na energy cost na sanhi po ng Middle East crisis. Mula sa shifting ng mga production para sa off-peak hour at pag-adapt ng more flexible work setup para manatiling tumatakbo ang mga pagawaan, mga factories na ito. Ayon po sa Federation of Philippine Industries, top priority pa rin nila ang uninterrupted production ng kanilang mga pagawaan at para sa local manufacturers kahit na daw sobrang taas na ang presyo ng fuel products na tumatama rin po, siyempre, sa elektrisidad, transport at mga raw materials. Ay, nako. Anyway, kumustahin natin ang panahon? Nasa linya natin si Benny Stareha para po sa lagay ng panahon. Siyempre, umpisa na tayo sa pag-monitor. Ano ba ang heat index? Alamin natin. Si Benny Stareha nasa linya natin. Magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning. Good morning po. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. May heat index record na ba tayo, sir? Yes po. Yung kahapon po na index natin, naitala natin yung 44 degrees sa may 44? Opo, 44 and then 42 naman sa may Borongan Eastern Samar. Mainit na yun Opo, nasa danger levels na po itong ganitong antas po na heat index. So, mataas yung chance po ng heat stroke kapag patuloy yung exposure sa
at direktang sikat po ng araw. So for today naman, yung ating mga heat indices, nasa 41 degrees pa rin dito sa may Borongan, sa may Dumangas, Iloilo, at saka sa may Coron, Palawan, habang sa Metro Manila po ay nasa 37 to 38 degrees, yung pinakamataas na heat index mamayang tanghali. Kaya make sure po na hydrated or uminom po ng madalas ng tubig at magsuot lamang ng komportableng damit. So sa ngayon po, easterlies pa rin yung ating prevailing weather system at wala naman tayong aasahang bagyo. Bagamat may mga pag-ulan po today, yan po ay dahil din sa easterlies. Meron tayong actually yellow warning. May mga thunderstorms po tayo sa Mindanao. Sa Surigao del Sur, sa Agusan del Sur, Bukidnon, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, mataas po yung chance ng mga light to moderate rains at times heavy. Ganyan din ang Lanao del Norte. Kaya mag-iingat na po sa banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Talagang iba na yung weather system natin, ano? Imagine, March, towards the end na ng March, pero may mga ulan pa rin nangyayari. Maganda naman yan dahil siyempre sa agricultural sector nakakatulong yan at sa atin, sa mga mamayan, nababawasan yung init. So, kailan natin inaasahan, sir, yung peak ng so-called summer season? Bali po, expected kasi mga April po hanggang early May meron pa rin tayong mas tataas pa yung ating mga heat indices, including dito sa Metro Manila, kaya hindi natin inalis yung chance na mag more or less 50 degrees po in some areas yung heat index. Kaya ugaliin pa rin po yung pag-inom ng tubig at yung peak po ng mainit na panahon natin is from 11 a.m. hanggang 3 p.m. Wala naman, sir, tayong problema sa monitoring natin sa mga dams natin, ano? Yung mga water level ng mga dams natin, ano? So far po wala namang mga drastic na pagbaba. Merong steady na pagbaba pero yun po ay expected naman dahil nasa warm dry season po tayo. I see. Okay, with that, sir, maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Mga kaibigan, si Mr. Benny Estareja. Grabe, no? May mga pag-ulan pa do, especially dyan sa Mindanao, Surigao del Sur, basta dyan, sa bahagi ng Caraga region. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Balikan ko lamang itong mga concern ng mga manufacturers dito sa atin. Nagkaka-scramble na rin daw po sila para daw po higpitan ang mga patakaran para manatiling operational ang kanilang mga businesses. Pinaprioritize na daw po ng mga pagawaang ito ang mga uninterrupted production habang tinitiyak ang safeguard ng mga workforce ay yung stability ng workforces nila. Kahit na ho yung margin daw po ay medyo humihigpit. Ibig sabihin, kung ano man yung ganansya tubo, medyo lumiliit. Ay, lato tayo, lato tayo. Wag lamang o consumer. Pati na rin siguro itong mga manufacturers natin. Magtulong-tulong na ho tayo ngayon sa pag-absorb muna ng epektong ito sa pagsipa po ng produktong presyo ng produktong petrolyo. And speaking of petrolyo, again, ang National President po ng Piston na ngayon po ay pinangungunahan ang isang tigil pasada. Kumusta natin? Kamodi Florando, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo, nagsimula na ho ba tayo sa ating tigil pasada, sir? Sa ngayon ay narito tayo Kubo sa Aurora Boulevard. Opo. Opo. Nag-umpisa po yung ating transportation ride kaninang 4 o'clock ng madaling araw. Opo. Na sa halos hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa. Laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sir, kahapon, di ba, may mga releases na ng
mga hindi naman ito transport, hindi naman ito fuel subsidy kundi AX po. Yung bang mga miyembro po ninyo sa Piston ay nakapag-avail na ho ba? Ang isang masakit po dyan ay marami na hindi lang membro ng Piston kundi galing sa iba't ibang association. Marami ang hindi nakatanggap sapagkat sinasabi ng DSWD ay hindi rin nakalista yung mga pangalan ng ating mga driver. Yes. At muli silang pinag-a-apply LT Parvio sa DSWD para makasama daw doon sa sinasabi nilang subsidy. Apo. Pero siyempre sa bahagi natin ay tingin natin hindi naman talaga yun ang magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan natin sa transportasyon sapagkat ito ay once to no months lang eh. Yes. During ano lang yan? Tumataas. Opo. Ayuda lang yan during crisis. Para mapagtakpan lamang yung mas malaking crisis na dinadanas natin. Pinirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos yung Republic Act 12316. Yung numero niya is 12316. Yan po yung possible suspension or reduction ng excise taxes. So anytime pwede nang mag-order ang presidente. Ano bang inaasahan ninyo? Una ay ang panawagan natin ay hindi lang takyasan, kundi ang panawagan natin ay talagang ibasura na itong old regulation law sapagkat kung titingnan natin, almost 28 years na na patuloy na nagpapahirap hindi lamang sa mga driver sa pamamayan. At mismo ang gobyerno at ang Department of Energy sinasabi nila nakatali yung kanilang ang batas na ito na makumpos. Panawagan dyan ay yung pagtanggal sa isa-isang sa langis. Kung tingnan po natin sa liter yan, basta ng petrolyo, Kamodi, mobile po ba kayo? Hello po, hindi po. Nagpuputol-putol po. Jo, pakiangat muna, pakikausap ulit si Kamodi Floranda para maging maayos po yung ating signal. Pasensya, sandali lamang po sir. Yung signal po ninyo kasi ay hindi maayos Babalikan natin mga kaibigan si Kamodi. 8:29 na po ang ating oras. Yun lamang ho talaga ang masaklap. Hindi ho lahat ng tsuper ay nasa listahan. Hindi masaklap Kung matagal ka nang nagmamaneho, matagal ka nang miyembro ng isang samahan, tapos wala pa rin yung pangalan mo doon. Masakit to masakit. Kasi bibihira ho yung mga tulong na ganyan. Okay, makakatanggap ka nga ng 5,000, one time lang yan. Ang kasunod na niyan, ito po'y AX, under AX program. During crisis situation, nasa crisis po tayo ngayon. Pero ayaw aminin ng Department of Energy na may crisis na. Balikan natin mga kaibigan. Kamodi, good morning po again. Hello, sir. Hello po. Yeah, opo. Pasensya na ho at kanina talagang yung signal natin hindi na tayo nagkakaintindihan. Balikan ko lamang po yung doon sa mga pinamigay na ayuda through AX. So hindi ho lahat ng mga chopper ng jeepney ay nakatanggap. Pero may assurance naman daw po si Secretary Rex Gatchalian na wag daw hong mag-alala yung mga hindi pa nakakatanggap dahil gagawan daw ho ng paraan na makatanggap ang lahat. Ano ba ang take nyo doon sa pangakong yon? Sa atin ay wala nang problema yon, pero ang magiging malaking problema diyan dahil sa ngayon ay marami tayong hindi lamang sa membro ng Piston ang hindi pinapayagan na makapag-renew at makapag-rehistro. Kaya kung magiging basihan nung subsidy o nung ayuda ay nakabatay sa rehistro at prangkisa ng ating mga sasakyan, ay marami talagang hindi makapag-abil, hindi makakatanggap nung sinasabi nilang subsidy. At kahapon ay namonitor din naman natin
na maraming pumila sa circle na hindi talaga sila kasama bagamat nakapagsumiti na sila ng kanilang mga pangalan na hindi sila kasama doon sa listahan kahapon. At ang isang ano nga dito ay dahil doon sa paghahangad na makatanggap ng 5,000 ay inatake pa yung isang driver sa gitna ng pila kahapon. Miyembro niyo ho ba yon yung inatake kahapon, sir? Ano po yun, biyaheng Lagro Cubao, yung Lakuda. Aha. Totoo ho ba na dahil daw sa gutom? Opo, kasi ang ano doon ay alas 3 pa lang na madaling araw ay nakaano na sila doon sa circle. Kaya hindi sila nakapag-almusal, hindi rin nakapagtanghalian, at tipong hindi rin nakainom ng maintenance. Kaya talaga sa sobrang init talaga kahapon ay inatake niya. Ako, kumusta na po? Ano hong lagay niya? May balita po ba kayo? Wala pa po tayong balita kung ano nga naging status niya. So sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pamamahagi. Pero kayo'y hinto muna sa inyong pamamasada. Habang ubang nakahinto kayo sa pamamasada, nandun tayo sa nakalinya tayo sa ayuda or may mga pagkilos talaga? May mga programa kayong gagawin ngayong maghapon? Tuloy-tuloy po yung ating programa. Una ay yung ayuda ay once in a month lang yan at mas ang panawagan natin ay yung talagang pagtanggal sa buwis para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang kundi makinabang yung ating mga mamamayan sapagkat pag natanggal po natin ay almost 17 pesos per liter yung mababalik sa kita ng mga driver at kalisabay niya yung pagbaba ng mga bilihin at kahit paano ay makakatugon yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. So patuloy ho tayo magtalastasan para kung ano man ho yung mga updates, mga pagkilos po ninyo ay maiparating naman natin sa ating mga mamamayan. Wala lang ho sanang kaguluhan sa mga pagkilos. Sa atin ay tiniyak po natin na maayos at napatunayan naman natin yan noong March 19 and 20 ay maayos naman po natin na idaos yung ating 2 araw na term-puti strike. Ang sa atin ay mas inanong na natin sa PNP ay ayaw namin may mga nakasibilyan kasi nag-focus ng dudo sa mga ganitong mga pagkilos Kaya mahigpit din kami. Mahigpit din po kami lalo pag may mga nakasibilyan na PNP na pumapasok sa hanay namin. With that, sir, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Salamat po, salamat. Ingat din po. Si Camody Floranda po, mga kaibigan, National President ng Piston, ang ating nakaugnayan. So patuloy po ang kanilang kilos protesta. Nasa bahagi daw sila ngayon ng Aurora Boulevard. Sa bahagi po yan ng Cubao. Tuloy pa rin tayo. So, hindi rin daw nakainom ng kanyang maintenance. Baka yun Kasi kung gutom, parang naman na kung gutom ka na, bakit pwede ka namang magpaalam doon sa pila dahil grupo naman kayo. Hindi natin binibigyan ng katwiran yung So maaaring may health condition din yung mama. Pero kawawa naman. Sana ho'y nasa maayos na siyang kalagayan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Alas 8:35 na po ng umaga. Ito yung mga apektado sa sektor ng transportasyon, sektor po ng agrikultura dahil nagpaparamdam na rin ngayon ang fertilizer. Nagpaparamdam na rin. Pero mga kaibigan, marami na hong mga local fertilizer. Hindi na ho kailangan yung mga byproduct ng oil, ng fuel products. Anyway, ito na. Ang chairman po ng Committee on Public Accounts at kahapon ay talagang napakinggan natin, very active sa pagdinig po ng impeachment proceedings sa House Committee on the Justice. Congressman Terry Ridon. Kong Terry, magandang umaga pong muli. This is Ed Sarto. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita. Yes, sir.
Well, kahapon nailatag naman na lahat at mukhang in place na lahat yung mga gustong ipatawag ano. Yun po yung umpisa pa lamang o yun lang talaga ang mga gustong ipasubpina at pinasusumiting mga dokumento. Ano pa lang yun? Simula pa lang yun, sir. Asahan pa na meron pa sa mga darating na pagdinig? Tama po yan. Pauna pa lang mga subpina ito. Kasi halimbawa, meron pa mga subpina halimbawa kay Yusek Gloria Mercado dahil meron daw siyang intimate knowledge doon po sa supposedly bigayan. Hindi pa ho siya Department of Education. wala pa nag-move kahapon na padaluhin si former Yusek Mercado, ano po? Wala pa. Wala pa, Mas pinasapina lang po kahapon. Yun po, magbibigay pagpapatotoo. Anong pong mga records na nandun po sa gobyerno. So yung COA ipapatawag para ibigay pagpapatotoo doon po sa mga confidential funds reports. Kasi syempre, sabi nila, unqualified audit opinion daw po ang OVP sa COA. Doon makikita na hindi yung totoo dahil meron nga akong notice of disallowance. No? So, yun po yung una. Pangalawa, doon sa iba pa, halimbawa, yung sa mga salient issues, yung ombudsman, yung pong BIR at yung pong SEC, no? Yan po yung maipapatawag sa April 14. Ang inaasahan ho natin, sir, sa April 14 na dadalo ay si Mr. Ramil Madriaga. Tama ho ba? Tama ho yan. Kasama din ho siya doon sa mga sinampina kahapon. Sir, linawin ko lamang yung motion is protective custody. Ibig sabihin ba nito na once na mag-e-effort ang komite na kunin ang kustodiya dito kay Mr. Madriaga para masiguro yung kanyang kaligtasan, sir? Well, at this point to, ang mas punto po nito pong protective custody ay yung pong pagpapalakas ng seguridad. Security, Labas pa doon sa kasalukuyang BGMP binibigay sa kanya. No? So, we will have to coordinate with law enforcement like NBI or PNP kung paano po ito gagawin. No? So, wala pa hong usapan kung ito po ay para sa actual custody na po during po yung house hearings po natin. Hindi ko alam kung ano yung mga legal matters pagdating po sa pagkuha ng kustodiya, no? Pero kung ang objective po ay mailayo siya sa panganib, hindi ho ba mas makabubuti na kunin talaga ng Committee on Justice ang kustodiya sa taong ito? Sa isang bahagi tama po 'yun, no? Pero may komplikasyon ho kasi na kailangan pong pumayag ng korte, no? Yes, Na of meron course. pong jurisdiction sa kanya, no? So, yun po yung isa sa mga komplikasyon. So, kailangan muna mag-make ng representation sa mga court at sa BGMP, no? So, kaya inisyu na ho agad itong subpoena para una, tiyakin ho yung pagsipot sa April 14. Pangalawa, para mapag-usapan nga ano ho yung proteksyon na kailangan po hong magawa para sa kanya. Kasi syempre sa dulo, kailangan din ho natin i-consult si Mr. Madriaga. Yes. Kung gusto ba niya talagang umalis sa BGMP at lumipat po sa house facility. Kasi yun din ang kasi ang threat ay nandun mismo sa lugar kung saan siya nandoon ngayon, di ba? Doon ho may nagtangka di umano sa kanyang buhay at may nabanggit pa nga doon na ano ba yung papel nung nung di umano'y nag-utos na patayin siya, former member din ng House. Ano ho ba yung kwento roon? Well, yan po yung binabanggit, no? Siyempre, ang totoo naman ho, kung naniniwala tayo halimbawa na meron ho talagang pananagutan si former Congressman Arnie Teves sa pagpatay ng mga katunggali niya ho sa politika sa kanila pong probinsya. At siyempre, kung may ganun siyang reputasyon sa kahit sa loob po ng BGMP, baka naman ho, kailangan hong pakinggan. Ito pong pangamba ni Mr. Madriaga. No? So, papalalimin pa ho natin yan sa mga susunod pong panahon. Well, it's very exciting. Lalo sa April 14. So, sana lang payagan ng... pero sir, ito ay impeachment proceeding. Hindi ito
katulad nung mga trial na ginagawa po sa talagang regular court. Pagka ho ba impeachment proceedings, medyo may leeway ho ba na pwedeng ibigay sa Kamara bilang may sole power po para sa impeachment proceeding? Yung mga korteng kagaya yan na may kustodiya po, may hawak dito po sa kaso ni Mr. Madriaga, may leeway ba na pwedeng ibigay sa House Committee on Justice? Tingin ka naman ho, actually, kahit naman ho doon sa mga hindi ho impeachment proceedings, no, yung pong mga inquiries in aid of legislation ho, pumapayag naman ho yung korte, no, para ho sumipot po yung ilan sa mga detained persons po, no. So, pero kailangan ho talaga before April 14 at pagka-issue po ng subpoena, makapag-coordinate na po sa pinakamaaga sa court na meron pong jurisdiction kay Mr. Madriaga para matiyak ho natin, nagsisipot po siya sa April 14 hearing po natin. Aha. Yung nabanggit po natin, sir, before pa lamang po mag-start itong proceedings na ito sa Committee on Justice, na parang tinitingnan ninyo yung participation ni Attorney Powa and Attorney yung isa pa, yung Munsayak, opo, as part ng legal team ng Vice President. Bakit po hindi pa ito na bigyan ng pansin po ng komite? Well, I think at this point, no, mukhang wisdom po ng komite na ibigay na muna sa mga abogado yung pong benefit to the doubt, no. So imbis na outrightly i-disqualify na ho sila bilang bahagi po ng defense panel, ibigay na lang ho sa kanila yung pagkakataon na sumipot pagka ho pinatawag ho sila. So ito po kay Mr. Powa, isasalang ho natin yung pong pagkakataon na yan, no? So makita ho natin dyan kung totoo ho yung sinasabi niya na he will cooperate and he will answer all the questions related to his work, at hindi ho niya babanggitin yung pong client confidentiality sa bagay po na yan. Iyan yung iniisip ko, sir, kasi sa iyo ko rin narinig yan eh. How if bigla niyang in-invoke yung client lawyer confidentiality? Doon na ho natin na malalaman nyo, no? Pagka ho sinalang na ho siya sa witness stand, no? Diyan po sa proseso po natin. Kasi kahapon pa lamang, di ba, yan na rin ang punto, isa sa mga ipinunto ni Congressman Rufus Rodriguez, na hindi pwedeng ang isang counsel ay itayo mong testigo. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. Opinion ho ni Congressman Rufus yun, pero sa totoo lang ho, kahit naman ho sa client confidentiality, meron po mga exceptions yun. So halimbawa, pagka ho yung abogado, complicit, may conspiracy, halimbawa sa isang accused sa isang krimen, wala akong client confidentiality. So ano ho yan, madidesisyonan natin yan pagka ho dumating na po yung araw na yan. At isa pa ho, yung letter na gagawin po ninyo ng Committee on Justice dito po sa mga abogado ng Vice President na medyo foul daw yung nilalaman yung letter. I think kayo nagbasa nun yung content ng letter na yon. Ano ho ba ang magiging tenor ng letter na yon sa tingin ninyo? Tingin ko hindi po napagpasyahan kung susulatan ba o hindi, no? Parang ang naging ending na ho dyan wag nang pansinin. Wag nang dignify. No? I-note na lang yung kanila pong sulat. Kasi alam po ninyo, at ito po yung bago, para kailangan magpasya ho ng defense panel at ng pangalawang pangulo kung ano ho ba talaga yung posisyon nila. Kasi kahapon, ang sinasabi ng pangalawang pangulo, dapat ibasura ng komite. Yes. Yung pong mga impeachment complaints, no? Bangga po yung ganung posisyon sa posisyon po ng defense panel na walang jurisdiction ng komite na ito. Kasi kung nananawagan ng pangalawang pangulo na dapat ibasura, implicitly, parang may jurisdiction. Yung autoridad ng impeachment proceedings sa kanya po. No? So, malabo yun. Hindi po pwede mag-exist na magsasabay
yung po nga mga posisyon po ng defense panel at yung posisyon po ng pangalawang Pangulo. Ayun. Ako nag-agree ho doon kasi doon 'di ba sa umpisa pa lamang doon sa kanyang reply 'di ba nagtanong na ako sa inyo nang ibig sabihin ba nung ad cautelam na yan ay talagang kino-question pa rin. Hindi pa rin kinikilala yung jurisdiction ng komite doon sa inaakusa sa kanyang sa impeachment complaints na nakalagay doon. Mukhang mahaba pa ito, sir, dahil pagka humarap ang mga abogado or may humarap na mga abogado ng Vice Presidente, I'm sure pagtutuunan nyo ng pansin yan. So, mapagsasalita rin ang mga abogado. Pwede rin tanungin po ng komite. Pwede ho yun? Pagka sila po ay pinapatawag bilang witness resource person, pero hindi ho sila pwedeng magsalita bilang kumakatawan po sa on behalf of the Vice President. Hindi pwede yon. Hindi ho pwede. So, halimbawa, magandang halimbawa dyan, yung pong mga abogado ng Fortuna Nervasa, hindi ho talaga sila pwedeng maging kinatawan ng pangalawang Pangulo dyan. Kasi, ibig sabihin, limited lang ho talaga sa pagbibigay ng assistance sa kanila pong kliyente ang trabaho ng mga abogado ron. Ibang bagay, syempre, is yung mga abogado na meron din hong intimate knowledge doon sa workings ng OVP tsaka ng DepEd kasi nag-empleyado talaga sila Yes. Mataas na opisyal. So, magkaibang bagay naman po yun. I see. Okay, abangan natin next hearing after Holy Week na, April 14. So, kahapon, sir, panghuli na lang, satisfied ba kayo sa naging takbo po ng first proceedings kahapon? Tingin ko maayos ho yung kinalabasan nito pong pagdinig po nito. Lahat po ng mga sabina na kinailangan po talagang makuha na issue. Particular, ito pong dito sa financial picture po nung mag-asawang Duterte Carpio. Kasi dyan ho talaga natin maipakikita kung explainable o unexplainable. Ito pong paglobo po ng yaman ng atin pong pangalawang Pangulo mula 7 million noong 2007 hanggang 2024 na naging 88 million po. Yung bang mga business interest po nilang nabanggit po ninyo, yun lamang yon? Wala nang iba? Yan ho kasi yung pinagbatayan noong pong SALN 2024. No? So yun lang naman ho yung pinanggalingan at pinagbatayan kung bakit naisama sa listahan po lahat ng mga kasama yung law firm po ng mag-asawang Duterte Carpio. I see. Okay, with that, Kong Terry, thank you very much again sa pagkakataon po Ingat po kayo lagi. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning po. Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Soro Party List, Chairperson ng Committee on Public Accounts. Mas exciting po mga kaibigan ako, mas ina-anticipate ko yung April 14 na hearing. Kasi meron na hong mga testigo, dokumento na pinasusumite. May mga sinubpina na po. Yan, number 1, Mr. Madriaga. And I'm sure, pagka dumating si Mr. Madriaga, mas makakakuha siya ng mahaba-habang atensyon dyan, sigurado ako. At yung resulta ho ng mga investigasyon, kagaya ho yung investigasyon ng NBI, yung mga dokumento na isinumiti po sa Ombudsman, kaugnay po sa SALN ng ating Vice Presidente. Wala nung time na mayor siya. Kasi ang tanong, bakit mula nung time ng mayor siya? Para ho ma-justify kung talagang yung kayamanan niya ngayon ay talagang tumutugma sa kanyang mga kinita at mga negosyo nila. So kung may negosyo sila, ano yung mga negosyo nila? Magkano ang mga binayarang buwis ng mga negosyo nila para umakyat ng ganyang kalaki ang kanilang kayamanan? Diyan ho yan magkakaalaman. Sige, naka-standby muli ang ating mga kasama. Hatawin natin sila. Tandaan natin ang pinakabata. Dredging sa mga daluyan ng tubig, isinusulong ng mga LGU sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Maya Pabak,
Kabalen, Romy B. Maya paama ka Kuyang Ed. Ito para makontrol ang tubig ba? Ito yung napagkalaman mula kay Pampanga 4 District Congresswoman Ana York Bondok. Sinabi ni Bondok Kuyang Ed na ang proposal ay naugat mula sa kamakailang konsultasyon na isinagawa sa mga local official. Ayon sa kanya, napagkasunduan nila ang dredging, ang pinakamabilis at epektibong paraan ng flood control para sa mga bayan sa low-lying area ng Pampanga na nasa 4th District. Ang mga lugar na ito, ang pinakamababang bahagi at huling lagusan ng tubig ba bago ito umagos papuntang Manila Bay. Ayon kay Bondok, ang dredging ay kinokonsiderang viable intervention lalo na ngayon na walang flood control infrastructure project. At ito itinakda ang implementation na itinakda na sanang ipapatupad ngayon 2026 kasunod ng national government na temporary suspension sa mga project kaugnay ng mga flood control corruption. Ako po, si Romy Barredo ng DCME Radio TV. Maraming salamat sa iyo, Kabalen. Mula ho kay Kabalen, punta natin. Layo-layo tayo. Masyadong malapit si Kabalen eh. Gusto ko, mas malayo. Akyat tayo ng Baguio. Crisis Management Committee. Aktibo na daw po dyan sa syudad ng Baguio. Kuyang Jonathan Lianes, magandang umaga. Kuya ngayon, 75 pesos na lang, magto-200 na. Ang presyo ng diesel dahil... 125 na? Oo, 125 na yung pinakamataas sa presyo ng diesel dito habang 108 na ang pinakamataas sa presyo ng gasolina kada litro dito sa Baguio City. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit aktibado na ang Crisis Management Committee ng Pamahalang Panunsod ng Baguio. Kalinsabay nga sa deklarasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, bunga ng napituntong banta sa supply ng enerhiya at maging ng estabilidad dito. Ang pagkaka-activate ng Crisis Management Committee ay naglalayong bumuo ng estratehiya bilang pagtugon sa epekto ng gera sa gitnang silangan sa iba't ibang sektor dito sa lungsod. Batay sa Executive Order No. 34, Series of 2026 ay pinalabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kasad dito ang pangunahing gampanin ng CMC na nakatuon sa executive coordination para sa kaukulang aksyon ipatutupad ng pamahalaang panunsod upang tugunan ang epekto ng krisis sa petrolyo sa Baguio City. Nilinaw ni City Administrator Victorio Jericho Cawis na hindi pinapalitan ng CMC ang Local Disaster Risk Reduction Management System sa ilalim ng Republic Act 10121 at bagos ay nabuo para lamang sa espesipikong mga krisis. Batay sa ipinalabas na alert level ng CMC, ang lungsod ng Baguio ay kasalukuyang nasa alert level 2 o active crisis na nagbibigay daan sa pag-activate nga nitong Crisis Management Committee na nakantabay sa mga ipalalabas na desisyon depende sa sitwasyon sa mga darating na linggo. Kuya Ed, alam mo, kagabi, alas 7 pa lamang ay busy-busy yung ating mga kapulisan dahil sub 7, ilan na doon sa mga terminal ng jeep dito ang tumigil na sa pagpamamasada dahil nga dito sa presyo ng ng produktong petrolyo, kanya't busy-busy yung ating mga kapulisang sa mga mahabang pila upang magbigay ng libreng sakay para maihatid yung ating mga kababayan sa kanilang mga lugar, Kuya Ed. Hindi naman doon sa strike na dapat sana ngayon at saka bukas, dito wala tayong nakikitang walang aksyon yung ating mga transport sectors dahil naintindihan nila na hindi yun ang solusyon para matugunan yung kanilang kahilingan at gagawin nila yung lahat ayon na rin sa kanila para maservisyon yung ating mga kababayan, pero depende na rin doon sa kanilang kakayanan na Kuya Ed. Mabuti at wala namang mga kaguluhang nangyayari, Bagamat sobrang taas na talaga, 125, medyo mabigat na talaga. Pero okay pa naman yung mga paano pagka humihinto na sila sa pasada, ano ang nagiging
alternatibo ng mga mananakay dyan? Ang pwede nilang maging action dito, kung halimbawa yung mga yung last week yung napaulat na doon sa Samlan na tumigil. Ang kanilang alternatibo bukod doon sa libreng sakay na binibigay ng kapulisan, sumakay ng mga bus papuntang San Fernando La Union or Ilocos Norte. Pero depende rin doon sa trip ng mga bus kasi mismo yung mga terminal ng bus dito medyo nagbawas na rin ng ng serbisyo nila I mean yung kanilang mga bus services Kaya hopefully yung tulong na ibinibigay ng ating mga kapulisan ay makakatulong doon sa ating mga kababayan dito, Kuya Ed. Kumusta ang mga turista? Yung daloy ng turista dyan sa Baguio City, Kuyang? Medyo for the past few days, medyo konting pagbawas. Siyempre yung mga turistang nandito, yung mga nakapag-early booking, baka yan pa yung mga yung bago pa maganap yung crisis sa gitnang silangan. Yes. Yung mga nakabook na. Pero malalaman natin itong Holy Week, next week, Kuya Ed, kung ano yung magiging sitwasyon. Kung madami ba or paano ang ating tabayanan na Kuya Ed. Yes, sige. Mabuhay ka, Kuyang, ha? Ingat lagi. Salamat. Okay, Kuya Ed. Mula sa Lungsod ng Baguio, Jonathan Trias Segura para sa DCME, ang Radyo TV. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Lianes, live and direct mula po dyan sa Baguio City. Balik tayo sa Metro Manila, dalawang high-value drug personalities. Diyan daw po sa Imus, Cavite, nadakip ng PDEA at PNP, 3.4 million pisong halaga ng shabu na kumpiska. Si Neil Miranda sa detalye. Yes, Neil. Huli ng magkasanib na operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 4A, Special Enforcement Team 1 at Team 2 at ng PNP Cavite Maritime Police Station ang dalawang high-value drug personalities sa isinagawang bypass operations sa Imus, Cavite. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 500 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos at ang ginamit na bypass money. Kinilala mga suspect na sina alias Rex, 54 anyos, store supervisor at nakatira sa barangay San Valley, Parañaque City at ang 38 anyos na security guard na si alias Gregson na residente ng barangay Bunji Compound, Alabang. Ang dalawa ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DCME Radio TV. Thank you, Neil Miranda. Acknowledge ko lamang po si Ma'am Levy Bautista, Kuyang Jonathan Lianes, si Mami Minda Urbistondo, si Paring Antong, Albino Liquino. Paring Antong, magandang umaga sa iyo. Pasensya at hindi ako nakadalaw nung sa burol ng kanyang papa. Namatay yung papa nito May nagsabi na ako na pupunta ako. Ang system, may ginawa ako, biglang nawala sa isip ko. Ipinaalala sa akin ng aking may bahay, alas 11 na ng gabi. Sabi ko, oo nga pala, no? Ay, humingi ako ng paumaneta, Paring Antong, ha? Tristan Wyatt Gulay, magandang umaga. Mabuhay ka? Wala pa si Kong Benny. Hindi pa natin kasama. Si Miss Dang Garcia. Good morning, Dang. Si Engineer Alex Puentes, maraming salamat po. Ganon din kay Nanay Jimlet Buesa ng Santa Ilocos Sur. Si Jebet Anga Ricardo, magandang umaga rin. From Quezon City ito si Jebet. At si Nani Pernicol, magandang umaga po. Good morning. God bless. Ganon din kay Larry Ariola. 123 and 10 centavos ang turbo diesel diyan po sa bahagi ng Makati Bayan. 123 turbo diesel. Yan po ang sabi ni Ginong Larry Ariola. Sir Keb Orbistondo, good morning. Mabuhay ka, ha? Sir Keb
Urbistondo, ha? Good morning. At syempre, sa iyong may bahay. Magandang umaga rin, ha? Kay Cindy. Yan. Listening from the busy street of NCR, Mr. Larry Ariola. Ingat po sa pagdadrive, ha? Ingat-ingat lamang po. At ganoon din, Lola Liling, Lolo Bandoy, mararamdaman daw po ang init, kaya't kailangan daw lagi tayong hydrated, sabi ho ng Pag-asa kanina, ha? Mami Minda, maraming salamat. Mabuhay ka. At again, Elizabeth Kamaying of Marikina, Levi Bautista, again, sila yung mga nanonood sa atin, ha? Sige. At Erlinda Bachelier. Sige. Mga kaibigan, ay, alas 9:01 na. Balikan ko lang saglit, ha? Yung kaninang dinidiscuss ko sa DSWD. Masyado pong mabagal yung mga proseso. Yun lamang po yung reklamo ng mga humingi ng tulong. Ha? Kasi yung kausap ko kahapon, sabi niya, ako, nag-expect ako, sabi niya, dahil kilala naman natin sila, nasa media tayo, kahit papano, nakakausap natin sila, nakakadaupang palad natin sila. At the same time, may point person pang binigay na tutulong para sa mga kabaro, na mga nasa media. Pero wala rin nung nangyayari eh. Ha? Sipin, medical assistance ang hinihingi pang hospital. Bandang huli, ang ino-offer na is burial assistance. Patay na ho eh. Ha? Wala pa rin yung hinihinging assistance. You know, ang isang problema natin. Ha? Again, magpapasintabi po ako sa DSWD. Ha? Marami ho kayong natutulungan. Kayo ho ang pinagkatiwalaan ng pera ho ng bayan na mag-deliver ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi tinanggal na nga po sa mga politiko eh. Ha? Kung maaari naman po, sana'y medyo mabilis. At kung yung mga sandamakmak na requirements na hinihingi, baka naman po pwedeng bawasan. Kasi ho, hindi ho talaga magtsatsaga na pumila dyan hanggang 5 oras sa releasing lamang. Ako yun, yan yung experience ko. Releasing na lamang, inabot ako ng 5 oras. Tapos yung isa naman, yung experience niya, ganun din. May tinawagan, may kinausap, ganyan. Then, nagbigay naman ng update, nang sabi, sige, i-refer namin kayo dyan sa DSWD Rizal. At abangan ninyo, may tatawag na ganito. Yun din po, awa ng Diyos. Nailibing na yung taong may sakit. Walang tawag na natanggap. Mga kaibigan, hinaing po ito ng sambayan ng Pilipino na nahihirapan. Ha? Na nahihirapan, humihingi ho ng tulong sa gobyerno dahil may programa naman po ang gobyerno para dyan. Mapakiusap lamang natin, wag na ho natin pahirapan ang taong bayan sa pag-avail ng serbisyo po ng gobyerno na ang pondong ginagamit ay galing din po sa tao. Sa totoo lang, maraming lumalapit sa akin. Pero hindi ko na ho matulungan talaga. Hindi ko na mailapit dahil ibabalik din sa akin, wala hong nangyari eh. So yung hiya ko nandoon eh. Na walang nangyari. Kaya ito na lamang ano, open na panawagan natin sa DSWD. Since kayo po ang may mandato na tumulong sa ating mga kababayang naghihirap, kung maaari naman po ay pabilis-bilisin naman natin. At kung meron man tayong mga ipinangako, tatawag, or nirefer sa isang tao, may point person, sana naman magtrabaho po. Kasi hindi ho nagtatrabaho yung point person. Ako ho, nangyari sa akin yan. Nakaharap ko yung point person na yan. Pero nanda akong huli, releasing na lamang 5 oras. Ang minessage ko si Asek. Ayun, awa ng Diyos. Biglang tinawag yung pangalan ko.
Ay paano ho talaga yung wala man lamang hong koneksyon, kakilala. Yan ho ang gusto nating i-break sa gobyerno. Tanggalin natin yung connection system. Tanggalin natin yung palakasan system. Gawin po nating fair ang serbisyo sa lahat. Dahil ang siniserbisyon po ng gobyerno ay tao. Bakit may gobyerno? Dahil sa tao. Bakit nag-i-exist ng gobyerno? Dahil sa perang galing sa tao. Buwis na ibinabayad ng tao. Lahat tayo taxpayer. Whether may trabaho tayo, tambay, nagko-contribute po tayo sa bayan. Dahil sa mga binibili natin, may buwis po yan. Kaya bilang mga nasa pamahalaan, alam ko rin naman na marami ring makulit na mga mamayan. Pahabain po natin ang pangunawa. Pahabain po natin ang pangunawa. Dahil unang-una, hindi ho magtsatsaga ang mga Pilipino na pumila sa pagkatagal-tagal, pagkahaba-habang proseso kung kaya nila. Hindi lamang ang pakiusap natin, ano? Wala tayong masamang tinapay. And with that, mga kaibigan, bye-bye na po tayo. Maraming salamat. Di ko na napasadahan yung sa DOH na nagsabi rin itong si Secretary Ted Herbosa na posibleng maapektuhan ng Middle East crisis na ito ang health service natin. Mga gamot. Bakit? May gamot ba tayong nanggagaling sa Middle East? Or dinadaan dyan sa karagatan ng Middle East? Hindi ko lang ho alam. Pero dyan din ba dumadaan sa Strait of Hormuz? Tataka lang ho ako. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa ating executive producer, Miss Jo Mariano. Thank you, Jo. Salamat, Engineer Joey. Mabuhay ka. Meron din kay Jerome. At sa ating mga kasama sa labas ng ating himpilan, maraming salamat. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo at nanonood sa ating Facebook, yung mga nagbubukas po sa YouTube, hindi daw po kami available sa YouTube ngayon dahil kami sinensor ng YouTube. So, abang-abang lamang po, ano? Sa inyo pong lahat, sa ating lahat. Muli, ako po si Ed Sarto, sa pangalan ni Congressman Bishop Benebante Jr. ng Maynila. Pansamantala, nagpapaalam po kami, ha? Bukas, muli tayo magkarinigan, 7:30 to 9. Sa programang ito, Kongreso Ngayon at your service. Sa inyo pong lahat, sa ating lahat. God bless the Philippines. Oras sa Pilipinas, alas 9:09 ng umaga. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop.
Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication ng magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages.
The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Problema sa makukulit na kapitbahay, sa barangay, sa pulis, o